may pinaparating lang po ang ating butihing gobernador in his behalf. Naghahanap po ako ng solusyon kung paano mababawasan ang power rate nila ngayon na tumaas ang presyo ng diesel at gasoline. At huwag silang mag-alala sapagkat ang pamunuan naming tatlo, ang inyong lingkod, kay Vice Governor, kay Governor at kay Congressman Ray ay nakatuon sa ikagiginahawa ng inyong pamumuhay. Dangan nga lamang po at may mga pagkakataon na wala tayong kontrol kagaya ng giyera sa gitnang silangan. Kung saan nanggagaling ang supply ng krudo, mabuhay po kayong lahat at makapiling po kayo ng mga board na makatuon sa atin. Ayun po yung pinaparating ng ating gobernador. In behalf naman po ng Sangguniang Panlalawigan bilang inyong Vice Gobernador, muli magandang hapon. Sa mga katuwang natin sa Marelco, sa mga kinatawan ng sektor ng negosyo, sa ating mga mamamayan, at sa lahat ng patuloy na nagmamalasakit sa kinabukasan ng enerhiya ng ating lalawigang Marinduque. Napakaganda ng motor, ha? Ako po ay humaharap sa inyo ngayon na may kababaang loob, buong katapatan upang ipaliwanag ang kasalukuyang hamon na hinaharap ng ating sektor ng kuryente. Isang hamon na hindi lamang lokal kundi pandaigdigang pinagmulan. Alam po natin na patuloy ang tensyon at talitan sa gitnang silangan na may malalim na epekto sa pangdaigdigang supply at presyo ng langis. Dahil dito, ang presyo ng krudo ay halos 3 beses na ang itinaas. Higit na mas mataas kaysa sa mga pagtatayang ginagamit na aprobahang budget para sa 2026. Para sa atin dito sa Marinduque, na umaasa halos sa 90% ng diesel-fired power generation. Maliwanag po na ito ay isang seryosong hamon batay sa abiso ng National Power Corporation or NAPOCOR. May ilang posibleng epekto na kailangan nating paghandaan. Dapat po, we must be resilient. Ano po? Ito naman ay hamon lamang na maaring mangyari. Maaring hindi sapat ang supply ng diesel fuel upang mapanatili ang kasalukuyang operasyon. Dahil kahit may pera po tayo, kung wala naman tayong supply ng diesel na ibibigay dito, hindi rin po magpapatuloy ang operasyon. Ang mga planong dagdag na kapasidad ng planta ay maaring maantala dahil sa bigat ng gastusin. At mas masakit po sa ating lahat na 24/7 ang operasyon ng supply ng kuryente ay posibleng hindi maging tuloy-tuloy. Sana hindi na po natin abutin ang ganitong sitwasyon. Hindi po madali ang ganitong balita. Naunawaan po namin ang inyong pangamba. Bilang mga negosyante tulad namin, ang empleyado, mga magulang at ordinaryong mamamayan na nakasalalay ang kabuhayan sa pang-araw-araw na buhay ng maasahang kuryente. Hindi mahalaga pong idiin ko ito. Hindi po tayo walang ginagawa. Ang inyong lingkod, ganun din po ang gobernador at ang congressman ay talagang gumagawa ng paraan upang lumaban at magawa ng paraan ang mga bagay-bagay na tulad ng hamon ng ganitong krisis. Hindi po tayo susuko. Ang Marelco, katuwang ng ating ahensya at lokal na pamahalaan ay nagsasagawa ng konkretong hakbang or contingency plan kabilang sa pagpapatupad ng austerity measures tulad ng mga work from home arrangement kung maaari. Tulad namin sa gobyerno, kami po ay 4 na araw na lamang pong nagtatrabaho. Nag-i-extend po kami ng 1 hour sa bago pumasok, another hour bago kami magretiro. Monday to Thursday. Except this week, kasi may holiday tayo. Pag may holiday, the following day, yun po ay additional na pasok naman po. Pagpapabilis at pagpasok ng renewable energy.
source sa ating sistema upang unti-unti nating mabawasan ang pag-asa sa mahal na pabago-bagong diesel fuel. Patuloy na pakikipag-ugnayan sa pambansang pamahalaan upang iparating ang tunay na sitwasyon ng off-grid sa probinsya tulad ng Marinduque. Ngunit malinaw din po sa amin na hindi ito kayang buhatin ng Marelco o ng pamahalaan lamang. Kaya buong pagpapakumbaba po tayo na hindi ito kayang buhatin. So kaya buong pagkumbaba na magsama-sama po tayo, maging aktibo, makilahok ng bawat consumer, maging maingat at matipid sa paggamit ng kuryente, gumamit ng mas energy efficient na appliances at maaring ilipat ang konsumo sa off-peak hour. At higit sa lahat, maghanda po tayo, hindi sa takot, kundi sa katalinuhan, para sa posibleng pansamantalang abala gaya ng paghahanda ng backup lightings at simpleng contingency plan sa tahanan at negosyo. Mga kasama, ang mensaheng nais kong iwanan sa inyo ay ito. Ang krisis na ito ay hindi tanda ng kabiguan, hindi isang panawagan, kundi panawagan ng pagkakaisa, isang paalala na sa gitna ng pandaigdigang kaguluhan, ang lakas ng isang maliit na lalawigan ay magmumula sa katulungan at pag-unawa at malasakit ng isa't isa. May pag-asa po tayo, may mga talinong paggamit ng enerhiya sa mas malinis na pinagkukunan ng kuryente at sa isang Marinduque na handang humarap sa hamon ng pagkakasama-sama. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, ang inyong pagtulungan at patuloy na pagtitiwala. Sama-sama po nating itawid at sama-sama po nating harapin ito. Mahal po namin kayo at nandito lang po ang provincial government para magtrabaho. Congratulations po sa lahat at magandang hapon.